Sa Kaugnay Way of Life, ating kilalanin ang makasaysayang tagumpay ng kauna-unahang enlisted personnel na naging 1st Chief Master Sergeant at naging unang 7th Infantry Division Sergeant Major na umabot sa pinakamataas na enlisted position sa Armed Forces of the Philippines. Magandang araw, pamilyang kaugnay. Sa ating segment na Kaugnay Way of Life, tampok natin ang kwento ng isang sundalong naglaan ng 36 na taon ng kanyang buhay sa tapat at marangal na paglilingkod sa bayan. Mula sa pagiging miyembro ng 7th Infantry Kaugnay Division hanggang sa maging kauna-unahang 7ID Sergeant Major na nahirang bilang AFP Sergeant Major. Kanyang pinatunayan na ang dedikasyon, integridad at ang tunay na pamumuno ay nagbubukas ng daan tungo sa pinakamataas na antas ng tagumpay. Kilalanin natin ang inspirasyong hatid ng kanyang makulay na karera at ang mga aral na iniwan niya para sa susunod na mga henerasyon ng mga sundalong Pilipino. Narito ang kanyang kwento. So I walk alone through the fire and the cold, build my strength from broken roads and stories never told. I don't need a crowd behind me to know where I belong. If the whole world's moving one way, I'll still stand strong. I survived the nights most people never know. That's why I walk alone. Welcome sa panibagong segment ng Kaugnay Way of Life. At ngayon nga, ang ating tampok ay ang kauna-unahang enlisted personnel na nakatanggap ng ranggong 1st Chief Master Sergeant at ang kauna-unahan ring Division Sergeant Major ng 7th Infantry Division na naging Armed Forces of the Philippines Sergeant Major. Kilalanin natin siya. SM, pwede po ba kayong magpakilala sa ating mga manonood? Ako po si Renato Del Santos, kasalukuyang nakatira sa Barangay Militar, Palayan City. SM, pwede nyo ba kaming mabahagian ng inyong journey sa inyong pagsusundalo, lalong-lalo na sa journey ninyo dito sa 7ID? Mama, hindi po journey, hindi natin masabing journey. Ito po ay destiny. Wow. Bago po ako na talaga dito sa 7th Infantry Kaugnay Division, ako po ay nagmula sa 4th Infantry Division, Camp Evangelista, Cagayan de Oro City. Ako po ay naging 3rd class trainee noong taon 1973 at tuloy-tuloy po akong naging enlisted personnel noong 1974. Marami na po akong posisyon na designate sa Philippine Army. Bago ko po narating ang posisyon na pinakamataas, ang AAP Sergeant Major. At noong 1999, ako po ay na-assign dito sa 7th Infantry Kaugnay Division sa Division Training Unit at ako po ay naging Sergeant Major ng unit na iyon. Noong 2003 ay na-designate po ako na Sergeant Major ng 7th Infantry Kaugnay Division hanggang 2005. Noong taon 2005, ako po ay nataas bilang Sergeant Major ng Philippine Army hanggang 2006. Ng taon 2006, January 16, ako po ay tumaas na naman ng posisyon, naging AAP Sergeant Major. At doon, noong 2007, ako po ay pinangalan ng ranggong First Chief Master Sergeant. Kauna-unahan po ako na parangalan na ang nagbigay sa akin ng award ay walang iba kundi ang former Chief of Staff General Hermogenes Esperon. Ito ay malaking karangalan na naibigay sa akin at ako ang nagdala ng karangalan na yun. Kung hindi sa 7 Division, wala ako sa aking ranggo ngayon. Yun po, Mamang. SM, nabanggit nyo kanina na naging 7ID Sergeant Major kayo, SM. Pwede ba naming malaman kung paano kayo nailagay as 7ID Sergeant Major? Umpisahan natin sa 7ID.
taong 2005, nagpalit ng liderato. Ang naging commanding general ng 7th Infantry Kaugnay Division ay si General Braganza. At nagkaroon ng palitan ng designation, isa ako sa kandidato na maging Sergeant Major ng 7th Division. At sa awa naman ng Panginoon Diyos, ako po ang napiling Sergeant Major ng 7th Division noong 2004. Tingin nyo, SM, bakit kayo napili? Kasi nakita ko po, SM, na nakapag-schooling kayo sa Australia. Tama po? Yes, ma'am. Masasabi ko lang, kaya ako napili dahil siguro sa aking track record, dahil qualified naman ako, ma'am. Yes. Ibig sabihin, graduate ako ng Sergeant Major course noong 1992. Graduate po ako ng Instructor Development course sa Australia. Graduate po ako ng Advanced NCO course. Isa yon sa qualification para mapili ka na kumuha ng isang posisyon na Sergeant Major. Siguro, doon ko nakuha yung rango na yon dahil sa aking qualification at sa tulong naman ito ng Divine Intervention. Ibig sabihin, ma'am, Bakit divine intervention, SM? lahat kasi ng gawain, hindi lang sa military, nandiyan kasi ang Panginoon Diyos. Kung para sa iyo yan, ang Panginoon Diyos ang nagbibigay. Nung naging 7ID Sergeant Major kayo, SM, gaano katagal yung term ninyo? Almost 3 years, ma'am. Ilang years kayo nun sa service? Anong Sergeant Major ako ng 7th Division, mga 26 years na ako nun, ma'am. Pero that time, SM, since 26 years in the service na kayo, naisipan nyo nang mag-retire that time? Yes, ma'am. Dumating sa aking isipan na magre-retire na ako dahil minsan kasi merong mga pagkakataon na sa serbisyo kasi may mga downside ka. Yes. Sa totoo lang, darating sa isipan ko na mag-retire. Pero ang nanguna sa aking isipan ay yung pamilya ko kasi nagpapaaral pa ako, ma'am, dahil meron akong 7 anak, sabay-sabay na nag-college yung 4 na anak ko. So nanatili ako kasi ang hinawakan ko lang, ma'am, sa serbisyo. Yung ibig sabihin yung salitang loyalty. Yes. Loyalty, ma'am, yun sa Tagalog ba katapatan. Dahil nga sabi ko ngayon, kung mababanggit ko lang yung katapatan, kung maglilingkod ka sa isang tao, paglingkuran mo siya ng tapat ng buong kalooban. Ibig sabihin, masaya ka. Ngayon, kung alalahanin mo ang isang butil na katalinuhan ay katumbas ng isang kabang katapatan. Ibig sabihin, ma'am, kung ikaw ay manunulig sa galit sa organization at ito yung sisiraan, abay, pwede ka mag-resign sa position eh. Pero habang ikaw ay kasapi pa ng kalupunan ito, huwag mo itong tutuligsain. Tama. Dahil, ma'am, kung ito yung tutuligsain, ang unang-unos na daratal sa'yo ay itatapong ka sa malayo at di mo na mararamdaman, hindi mo na marahil mararamdaman ang sarili mo kung ano ang nangyari sa'yo. Magtatanong ka ng bakit. Yun ang katapatan, ma'am. Katapatan sa iyong sarili, sa iyong pamilya, sa konstitusyon, at siyempre, ma'am, katapatan at respeto sa ating Panginoong Diyos. Yes, tama yan, SM. So, marahil ay napapanood tayo ng ating mga iba pang mga kaugnay troopers at lahat ng mga manonood sa iba't ibang parte ng Pilipinas. So, napakaganda ng inyong sinabi, SM. Ngayon naman, SM, matanong ko lang din, SM, bakit naman, paano naman kayo nakuha bilang Philippine Army Sergeant Major? At mga manonood, at mga kababayan, si SM ay ang kauna-unahang 7ID Sergeant Major na naging Philippine Army Sergeant Major. SM, bakit? Paano? Paano kayo nakuha? Noong kasing 2005, nagkaroon ng palitan ng leadership. Yung dating Sergeant Major ng Army, nag-retire siya, ma'am. Protocol, lahat kasi ng Division Sergeant Major, kandidato yan na maging Army Sergeant Major. Isa po ako doon na napili dahil incumbent Sergeant Major po ako ng 7th Division eh. So ako ang isang napili. Kung naalala ko pa, 15 kaming kandidato, ma'am. So, napakarami. 15, ma'am, kasi marami yung mga major services. Yung ibig sabihin, ma'am, yung mga brigade sergeant major, tapos yung marami, ma'am, na contender, division sergeant major ng ibang division. So, madali sabi, ma'am, ito, isasabi ko lang ang totoong karanasan ko. Nag-decline ako, ma'am. Nag-decline ako dahil sa isip ko, sergeant major na ako ng 7th division.
okay lang, parehas na lang naman sweldo. Sahod. Oo. Ngayon, ang commander, yung PACG noon, ay si General Senga, Generoso Senga. Nagbigay ng shortlist 3, pero ang sabi niya, gusto ko ito, pero maghanap pa kayo sa mga division. Yun ang sinabi niya. Ngayon, ang Army, tinawagan ako na mag-report ka dito sa Army at kakausapin ka. Madali sabi, ma'am, nung nag-report ako doon, in-interview ako ni General Senga. Yun, sabi niya, after 1 week, bumalik ka, ikaw ng Army Sergeant Army Major. Sergeant Major. So, Dahil ba ito SM kasi nakita ko SM, meron kayong the outstanding TOPS yes, TOPS ma'am. awardee. Dahil ba dito, kaya kayo napili as Philippine Army Sergeant Major? Isa ng consideration, ma'am, kasi napili nga ako niyan. Prior na na-recommend ako doon, awarded na ako ng Outstanding Soldier of the Philippines. At also SM, based sa aming research, na headline kayo sa newspaper, kaya kayo nakita. Yes, ma'am. Tama. Nakita ko doon ni General Senga. Oo. Imbis na nag-decline sana kayo, 4 kayo na contender, naging 3 na lang sila. Yes, ma'am. Pero ikaw na nag-decline, ikaw pa rin ang nakita dahil nakita ka sa newspaper as headline. Opo, At ma'am. sabi niya, gusto ko to. Yes, ma'am. Bakit kayo nag-decline that time, SM? Hindi, kasi ma'am noon, meron akong anak na nag-aaral sabay-sabay sa college. Kung pupunta ako sa taas, Mahirap. medyo mahirap sa financial, tapos Oo. yung mess pa noon, Ah, makakain ko pa doon. magkano ba ang salary that time, SM, tsaka ang mess? Eh, kung matandaan ko noon, ma'am, parang 900 lang ang mess noon. Talaga, Yes, 900 ma'am. lang. Paano nyo napagkakasya yun, SM? Hindi kasi mura pa lang naman ang bilhin Sa mo. bagay. Oo. Mura pa lang, pero kung nagpapaaral ka ng sabay-sabay na college, medyo mabigat. Imagine, 7 yung anak nyo, SM, di ba? Tapos sabay-sabay pa. Kahit hindi pa nag-aaral yung mga maliliit, may mga pangangailangan pa rin yun. Di ba? Opo, ma'am. Pero ako, para ito sa mga enlisted personnel ngayon, payo ko lang ito. Kung, ibig sabihin, ma'am, kung kaya nyo pa huwag mag-loan, huwag kayo maglo-loan. Yes Ma'am, po. totoo yun, ma'am. Oo. Real talk. Mm. Kasi ako nun, iniiwasan ko talagang mag-loan. Mm-mm. Kasi pagdating ng sweldo, Wala wala na. wala na. Ibig sabihin, nahihirapan ako mag-budget. Isa yan na dahilan ng pag-aaway, no? Yes. Di ba? Kung hindi kinakailangan, luho lang, huwag kayo mag-loan. Yes, Bibili, tama. ibig sabihin, yung kinakailangan ng bilhin nyo, hindi kailangan. Marami namang darating na pera. Mm-mm. At also, importante SM na yung konsumo mo is nakabase lang sa kinikita mo. Kung maliit lang kinikita mo, dun ka lang magbase Yes, ng ma'am. ipang-budget mo, di ba, SM? Huwag kang mag-overspending sa mga bagay na hindi naman kailangan. Opo, Kaya ma'am. naglilid tayo sa mga loan na yan eh. Ngayon naman, SM, dumako naman tayo sa iyong destiny bilang Armed Forces of the Philippines Sergeant Major. At again, mga kaugnay, siya ang pinakaunang Sergeant Major na nagmula sa 7th Infantry Division na naging AFP Sergeant Major. Paano naman, SM? Ganito, ma'am, yun. Nung nag-Army Sergeant Major na ako, I was about to retire. Kasi ba yung saranggo, kasi Chief Master Sergeant ako nun. Ang batas, kung Chief Master Sergeant ka, after 3 years, kapag hindi ka nakakit ng higher position, AP Sergeant Major yun, ma'am, automatic retired ka. Okay. Kahit na wala ka pa, hindi ka pa compulsory kasi halimbawa bata kang na-promote, automatic retired ka. About to retire na ako noon. Kumbaga nadagdagan kanina as PA Sergeant Major, pa-retire ka na nun So, pa-retire na ako noon, ma'am. Nag-retire yung AP Sergeant Major ng AFP. ng AP. So, nabakante yung posisyon. Ako na naman ang contender. Contender ako doon. Ang kalaban ko naman doon, ang mga contender noon, Sergeant Major ng Air Force, Yes. Navy, Marines, ako, yun doon. Naglaban-laban kami doon. Siguro, hindi ko masabing journey, ma'am. Ang tinatawag ko sa sarili ko nun, destiny. Destiny. So, mahigpit ang labanan, ma'am, kumbaga magagaling din sila. Yes. Qualified. Buong branch na yun ng AFP, Army, Air Force, Yes, Navy. ma'am. Pati Marines, kasama doon. So napakahigpit Higpit ng na yung kompetisyon labanan, ninyo, oo. SM. So, nandun na yun.
Nung sa interview, marami nang alingas-ngas. Mm-mm. Ako, sabi ko, kung sakaling hindi ako madala, mag-retired ako, di ba? Maligaya na ako. Nung lumabas ang desisyon, kasi ang ano doon, ma'am, ang chairman of the board, AP Assistant Deputy siya. Bibigay lang niya yung resulta, yung list na 3 list kay General sa Chief of Staff. Apo. Nung lumabas, ma'am, sabi ko nga, divine intervention, na magitan na naman ng Panginoon Diyos. Yes. Ako po ang napiling AP Sergeant Major. AFP. 2006. Ilan kayong contender nun? Isa-isa lang sa bawat branch? Army, Air Force, Navy, and Marines. At saka sa kuwan, ma'am, si GHQ. Sergeant Major ng GHQ. Lima kayo. Kami, ma'am. Bilang AFP Sergeant Major naman SM, ano sa tingin nyo yung pinaka naging contribution nyo sa AFP? Kasi based sa research namin SM, since kayo ang kauna-unahang nagkaroon ng First Chief Master Sergeant na ranggo, kayo ang nag-design ng chevron. Yes, ma'am. Tama po ba? Eto, meron tayong mga picture dito SM. Ito po ba yung Ito. Ayan. Ito mga kaugnay, ang donning of ranks ni SM De Los Santos. Kailan ito SM? 2007. At May 21, 2007, Wow, tandang-tanda nyo pa SM. Saan po ito? sa headquarters, sa General Headquarters, sa GHQ, ma'am. At si SM ang nag-design nga ng chevron ng bilang kauna-unahang First Chief Sergeant Major ng Armed Forces of the Philippines. At tama po ba SM na yung mga sumunod sa inyo ay na galing sa ibang branch ng AFP ay nakadepende na yung design sa inyo? Yes, ma'am. Diyan nila kinuha yung design. Sa Air Force, Navy, Marines, sa design na sila kumuha. Sino po ito SM? Si General Esperon. Siya ang CSAF Siya nung sila time na yan. yun. Ilang years po kayo umupo bilang AFP Sergeant Major? 4 years, ma'am. 4 years. Yes. So, imbis na magre-retire na talaga kayo, na-extend na naman Nag-extend kayo ako ng 3 years. 3 years. Yes, ma'am. Okay. Nag-extend ako ng 3 years dahil sa batas na yan. Yes. At madagdag ko lang, ma'am, sa Pilipinas lang, dito lang sa atin, ang meron rank na E10. 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 Yan yung First Chief Master Sergeant, E10. Pero sa US, sa ibang bansa, hanggang E9 lang sila. Wow. E9 lang sila. Kaya nung in-invite ako ng Sergeant Major ng US, siyempre, ano sila sa akin dahil ranking ako Yes. sa kanila dahil E9 lang sila Kumbaga sila pa yung task noo sa inyo, SM. Opo, ma'am. At saka grabe ang doon, ang Sergeant Major sa kanila. Na-invite pa pala kayo sa In-invite US. ako doon, ma'am, Wow. na nagkaroon kami ng conference ng 12 Asian country. Wow. Ngayon, ang bali ang nag-host doon Pilipinas. Pero sila yung nag-funding yung US. Yes. Doon ginanap sa Hawaii. Wow. Ang dami nyo na rin palang narating na bansa, SM. Ito naman, SM. Ano ito? Anong plaque ito? Distinguished Scout Ranger Award. Kailan nyo po ito na-receive, SM? Mama, yan, na-receive ko yan na hindi ko rin alam, tinawagan ako. Nung retired na ako, 2023. Ay, talaga. Yes, ma'am. Na tinawagan lang ako, isa kang awardee as Distinguished Scout Ranger. So, tinanggap ko yan nung anniversary ng Ranger sa Bulacan. Award of Merit. Rendered to the Armed Forces of the Philippines for 36 years. Ito yung binigay sa inyo na plaque. Nung plaque, nung Nung retirement long ninyo. service. Long service. Napakaganda ng plaque nyo, SM. Ito, SM. Itong medal na ito. Ayan yung huling medalya ko nabigay ni General Ibrado. Yes po. Yung Distinguished Service Medal. Si General Ibrado nag-award sa akin yan. Tingin niyo po, bakit kayo nabigyan nito, SM? Sino-sino po ba ang mga qualified na mabigyan nito? Ang qualified naman siyempre yung nagserbisyo ka ng 30 years sa serbisyo at nakaposisyon ka bilang, kumbaga, sa AP, bilang AP Sergeant Major. Yeah. So, napaka-historical ng medal na ito at ng mga plaques na ito, mga kaugnay. Ito naman, SM, itong mga pictures na ito, kailan po ito? Bumisita kayo sa tropa natin sa Vilu na, ma'am. Viluna. Itong tropa na ito ay Mga wounded yan, ma'am, galing sa Infantry Battalion. So,
binibisita namin ni General Senga. Mm-mm. Ma'am, So- yan picture na yan, Army Sergeant Major pa ako. Yes. Yung kasi ang isang ano namin, para ma-boost ang moral ng Yes. enlisted personnel, lalo ng mga wounded, binibisita namin yan, binibigyan namin ng pera at saka mga groceries. Yes. Para maramdaman nila na kahit anong mang mangyari sa kanila, Ma'am. kasama nila tayo. Kasama yung Yes. Ito naman SM, anong picture ito? ano yan, ma'am? Yan yung mga Sergeant Major ng US, kasama yung mga Sergeant Major niya na nag-conduct ng Sergeant Major training dito sa Pilipinas. So, naging magkakasama kayo ng mga Kasama Sergeant kami, Major oo. ng US. May nakita ko dito, SM, na picture nyo together with the former President Gloria Macapagal Arroyo. Ito, SM. Pwede nyo po ba ang ikwento kung ano ito, SM? Yan ma'am, yung picture na yan, yearly kasi nagkakaroon ng consultative meeting Mm-mm. ang buong council ng Sergeant Major ng Armed Forces at dinadala kami sa Malacanang Yes po. para call sa ating presidente, kahit na sino presidente. Natapat lang ng presidente dyan is si Gloria Macapagal Arroyo. Kaya bumibisita kami dyan. Lahat yan ma'am, 500 na Yes, Sergeant SM. Major galing sa buong Luzon, Visayas, Mindanao. Andyan kami nagko-call sa kanya. Ako kasi yung Sergeant Major ng AP ma'am, kaya ako Mm-mm. nagdadala sa kanila. Napakagaling nyo, SM. So, bibihira yung mga ganitong achievements, SM. How about ito, SM? Also with... Also lang ganyan din. With Ayan, General napakarami Strong. nyo po palang encounter with PGMA. Yes ma'am, oo. Yes po. At ito naman, SM. Ano ito? Anong picture ito, Group SM? of Sergeant Majors ma'am yan. Sergeant Majors ng... Ng Army, Navy, Air Force. Yan yung mga ano dyan. Oh. Anong year po ito, SM? Siguro ma'am, mga 2007 na yan. So, ayun, SM, bilang naipag-isipan nyo na mag-retire na talaga sa serbisyo, noong PA Sergeant Major pa lang kayo, pero naudlot dahil nga sa divine intervention at kayo nga ay naging AFP Sergeant Major Yes, pa. ma'am. So, nag-extend yung career ninyo sa kabila ng kagustuhan nyo ng mag-retire. Saan naman po, kailan natupad yung kagustuhan nyo namang mag-retire? Ma'am, by law, sa batas kasi ma'am, pag ang isang military personnel umabot na ng 56 years old at 30 years old, whichever comes first, Yes. automatic magre-retire na. Yes. Nung dumating na, naging 56 years old na ako, 36 years na ako in the Napakatagal. service, automatic, nag-retire na ako. Yes. So, ibig sabihin, sa retirement ko, pinagdasal ko na naman na magkakasama na kami ng aming pamilya, i-devote ko na yung oras ko sa aking pamilya para naman mapunuan ko yung mga oras na wala ako sa Yes, kanila. totoo. So imagine SM 36 years sa pagsisilbi ninyo sa bayan, hindi matatawaran yung serbisyong binigay ninyo para sa buong Armed Forces of the Philippines at syempre sa Pilipinas. Kasi imagine 36 years na hindi mo nakasama ang pamilya mo. That is already a greatest sacrifice na maibibigay ng katulad ninyo ng kawani ng Armed Forces of the Philippines. So maraming salamat SM sa inyong serbisyo dahil hindi nga ito matatawaran ng kahit ano paman. Maraming salamat SM. At ngayon SM, maitanong ko lang naman, ano po ang pinagkakaabalahan ninyo? Sa ngayon po ay kasalukuyan barangay kagawad ako ng barangay militar. Wow. So, ito yung unang paglahok ko sa politika at pinagpatuloy ko yung kumbaga yung serbisyo sa gobyerno, public servant. At kumbaga nalilibang naman ako sa ano ko ngayon, sa kalagayan ko. Kaya nagpapasalamat nga ako sa aming butihing barangay captain, si Robertson Arizabal, sa member ng council ko at sa mga barangay workers, na si Sir Arizabal, pinayagan akong pumunta rito at mabigay ng aking mga mensahe sa mga enlisted personnel na sinasakupan ng 7th Infantry Kaugnay Division, pati na sa lahat ng enlisted personnel ng Armed Forces of the Philippines. Wow. Maraming salamat po. And imagine that 36 years of service is a very, very long service na. Yet you still chose na magsilbi pa rin sa bayan natin, SM, by serving as the kagawad of Barrio Militar. Yes, So ma'am. maraming salamat po, SM. Ngayon naman, pamilyang kaugnay, ay dumako tayo sa ating Fast Talk. SM, handa ka na ba? Opo, ma'am.
Okay, umpisahan natin. Ano ang kauna-unahang ginagawa paggising sa umaga? Ay, ma'am, hilamos. Okay, Lamos. Pangalawa, sino ang mas commander sa bahay? Ikaw o si Mrs.? Ako, ma'am. Kape o mainit na tubig? Kape. Paboritong pagkain? Pandesal. Lugar na gusto nyong puntahan kasama ang pamilya? Sa farm namin, ma'am. Greatest dream na naabot niyo na? Yung dream na naabot ko, ma'am, yung makapiling ko ng tunay ang aking pamilya. Wow. Ngayon naman, Pamilyang Kaugnay, ay dumako tayo sa personal na mensahe ni SM De Los Santos. Una, SM, sa inyong pamilya, ano po ang nais niyong sabihin sa kanila? Unang-una, para sa aking pamilya, ako po ay taos-puso nagpapasalamat sa aking pamilya, lalo na sa aking may bahay, na lagi nila ako iintindi, supportive sila sa akin. Yung mga anak ko na 2 sundalo ay mababait at nakakaintindi. Kumbaga, maligaya ako sa aking pamilya dahil ibig sabihin, iniintindi nila ako at lagi nila akong nirespeto. Ito lang yung pagmamalaki ko. Bihira kaming magtalo ng aking misis at hindi namin pinapaumagahan kung meron man kaming konting hindi pagkaunawaan. Maraming salamat, SM. Napakahalaga nga ng pamilya, lalong-lalo na sa career. Kasi kung hindi naging supportive yung family nyo, SM, ay talaga namang imposibleng marating nyo yung ganong peak ng career na naabot ninyo, di ba, SM? Ngayon naman, SM, ano naman ang mensaheng gusto ninyong iparating sa ating mga manonood, lalong-lalo na sa ating mga kaugnay troopers? Unang-una po, ako ay nagpapasalamat sa 7th Infantry Kaugnay Division sa namumuno na si General Joseph Pasamonte, sa lahat ng mga pinuno at sa organizer ng napakagandang programa na ito, sa mga enlisted personnel na sana'y pagbutihin nila ang kanilang serbisyo dahil ang serbisyo ay dapat nating igalang bilang isang sundalo. Sana'y maging mabuti sila at maging marespeto sa mga namumuno. Gaya ng nasabi ko kanina, ang isang susi ng aking tagumpay ay ang katapatan. Yes. Loyalty to the service, to the Constitution, at higit sa lahat, sa iyong sarili at sa Panginoong Diyos. Maraming salamat, SM. Ako po si Second Lieutenant Renato De Los Santos, ang kauna-unahang First Chief Master Sergeant of the Armed Forces of the Philippines, at ito ang aking kaugnay way of life. So I walk alone through the fire and the cold, build my strength from broken roads and stories never told. I don't need a crowd behind me to know where I belong. If the whole world's moving one way, I'll still stand strong. I survived the nights most people never know. That's why I walk alone. Tunay nga ang tagumpay ay hindi lamang nasusukat sa ranggo o posisyon, kundi sa mga buhay na nabigyang inspirasyon at sa serbisyong iniwan para sa bayan. Sa loob ng 36 na taon ng tapat na paglilingkod, ipinakita ng kauna-unahang 7ID Sergeant Major na naging AFP Sergeant Major na ang disiplina, sipag at pagmamahal sa tungkulin ay susi sa pagkamit ng tagumpay at pag-iiwan ng makabuluhang pamana sa hanay ng sandatahang lakas ng Pilipinas. Ako si Mariz Dalpitran at ito ang Kaugnay Way of Life.